Ito po ang nakakatakot yung mga bintang niya eh. Ang sabi niya dito, ito wala pong inaprubahan sa 2022 budget para sa Office of the Vice President. Sa huling mga araw ng December 2022, bigla po nagkaroon ng 125 million confidential funds ang OBP. Kahit wala pong batas na nag-enable dyan. Ibig sabihin, pwede pala na mag-magic, mag-produce lang na labas sa national budget ng ganong pondo para sa kahit sinong opisyal, lalo na kung malakas o malapit sa Malacanang. Ayan po yung problema eh. No? Oh. So again, itatanong ko po, illegal po ba yan? Oh, syempre illegal yun, gago ka kasi. Lahat ng budget, tumadaan yan sa proper deliberation, badong. Isinasama yan sa public, di ba, deliberation ng national budget. Lahat yun, badong. Gago talaga tong badong na to. Kung bigla siya nagkaroon ng confidential fund. Yeah? Sinasabi niyo noong una, si Lenny, wala naman yan eh. Oh. Sinagot na natin yan. Hindi si Lenny ang standard ng Vice President. Gago ka pala, badong eh. Hindi naman politiko ang standard, hindi si Sara o si Lenny. Standard yan ng saligang batas, ng institusyon, ng konstitusyon, badong. Bobo talaga tong badong na to. Alam niyo mga kaibigan, mayroon po tayong sinusunod na konstitusyon. At lahat po ng ibinibigay nating pondo sa isang politiko, natural lang na dapat po ay dinidinig mga kaibigan at nalalaman ng taong bayan. Eh bakit ganun? Ultimo confidential fund mga kaibigan, kung confidential fund man yan, kung paano niya ginastos ng isang opisyal ng gobyerno, hindi natin pwedeng hingian ng itemization kasi confidential nga. Pero yung kabuuan ng budget na confidential fund, dapat malaman ng taong bayan yun. Kasi badong, hindi naman galing sa kay Duterte yung pera, galing yun sa pera ng bayan. Palibasa siguro, sip-sip itong si Badong, baka kumikickback ito siguro, hindi natin alam, di ba? Kaya pinagtatanggol niya, Kung hindi siya nanghingi, maaaring hindi niya alam kung paano gagamitin. Hindi na kasalanan ni Sara yun na mahina yung kukote na nakaraang Vice President. Okay, eto naman ngayon yung kung hindi siya nanghingi dahil gago ka, hindi naman niya kailangan ng confidential fund dahil humihingi siya ng pondo na deklarado at kinakat yun ni Duterte. Ayaw nga siyang bigyan ng malaking pondo, binibigay nga niya sa... Diba si Lenny, naalala nyo, humihingi siya ng pondo, gusto pang putulin ng ni Duterte yung pondo ni Lenny. Na sa dami ng binibigay ni Lenny sa tao ng mga proyekto katulad nung sa Angat Buhay, yung pagpaparating po ng pamimigay ng mga bangka, malaking po yun, proyekto yun. Kailangan po ng pera ng bayan dun kasi nga, hindi naman pwede manggaling sa pribadong sektor yun. Milyonan po yun milyonan yun. Pagbibigay ng mga, ng mga ayuda dun sa mga nasiraan ng bahay. Diba? Kailangan talaga ng pondo ng gobyerno dun. Pero anong ginawa nila? Ginago nila. Kung hindi pa nga nakonsensya yung ibang mga senador at kongresista, hindi pa sana nabigyan ng matinong pondo si Lenny. Walang confidential fund mga kaibigan kasi nga nilalatag ni Lenny lahat doon po sa sa mga proyekto na papakikinabangan po ng mga mahihirap nating mga kababayan. Pagka ganun po kasi, kailangan mong ilatag yun na nabibilang ng Commission on Audit. Ang confidential fund kasi mga kaibigan, hindi mo yan malalaman kung kanino ibinigay yan. Hindi, kaya nga confidential fund malalaman mo lang yung total budget, halimbawa 125 million pesos. 125 million pesos mga kaibigan, alam natin yon. Pero paano niya ginastos yung 125 million pesos, hindi natin malalaman. Kasi nga confidential. Sasabihin niya, inalam namin kung may NPA dyan sa mga paaralan na yan. May binayaran kami mga informer. Hindi pwedeng malaman kung sino yung mga informer na to. Diba? Yun yung purpose ng confidential fund. Walang ganun si Lenny. Kasi nga si Lenny, very transparent yan. Besides mga kaibigan, si Lenny Robredo, ang ginawa niya, more on pagbibigay ng ayuda po doon sa mga frontliner. Ang ginawa niya, nagbigay po siya ng mga dormitoryo. Hindi lang po sa mga estudyante, kundi sa mga frontliner po
mga modular dormitory. At yun po lahat mga kaibigan ay itemize yun. Meron pong mga libreng sakay noong panahon po ng COVID. Lahat po yun na itemize ni Lenny. Kaya nga sabi ni Raquel, ISO certified. Oh, di ba? ISO certified po mga kaibigan for I think 4 straight years ang opisina ni Lenny Robredo. Di ba? Can you imagine that? Matino na hinawakan ni Lenny yung pera ng kaban ng bayan. Hindi po itinago sa ating kaalaman, hindi po inilihim. Kasi nga hindi naman tinawag na confidential eh. Kapag tinawag na confidential, nakalihim yan. Hindi alam ng mga tao kung paano mo ginastos. Kay Lenny, wala siyang ganyan, mga kaibigan. Wala siyang ganyan. Ngayon, ba't kailangan manghingi ni Lenny ng ganun? Kung mangungurakot si Lenny, iko-confidential niya. Diba? Pwede niya nga ibulsa lahat yung confidential nga eh. Pwedeng sabihin ni Lenny na, binigyan ko si Badong Pakitong-Kitong ng 50 million para ikanta niya sa akin kung sinong NPA doon sa school. Pwede yun. Hindi naman ganun si Lenny. Diba? Naka black and white, transparent, alam ng taong bayan kung paano ginastos ni Lenny yung pera ng kanyang opisina. Dito iba eh. May pondo na nga yung Department of Education, may iba pang pondo para lang solely na magamit ni Sara Dutae para lang dun sa kanyang tinatawag na Caprichong Intelligence Fund, Confidential Fund. Can you just imagine, guys? Kaninong trabaho yung pag-i-intel? Di ba ang intelligence, mga kaibigan, trabaho ng pulis, trabaho ng militar? Bakit tinatrabaho ng education secretary yan? Sentido common lang yan. Mag-iisip-isip ka lang ng kahit kaunti, paandarin mo lang yung kahit katiting, kahit na maliit na ugat sa ulo mo, mag-iisip-isip ka lang. Di ba? At bakit yung education secretary merong 433 na bodyguards? Can you just imagine that, Badong? Bobo ka kasi, Badong. Anong niya? Hati sila ni Lenny, di ba? Kalahati si Lenny pa. Kalahati. Inaprobahan yan kay Lenny pa. Fake news ka na naman, gago kang Badong ka. Mga kaibigan, wala pong intelligence fund si Lenny. Pumasok po yung pondo na yon kay Sara Dutae lang. Fake news tong gagong Badong na to, wag yung pinagpapaniwalaan tong bugok na to. Alam mo, Badong, napakagago mo talagang tao kayo, no? Naman daw confidential fund. Bakit bigla nagkaroon noong December? Ang tanong, masama bang magkaroon? Masama, gago ka pala eh. Bakit pulis ba siya? Ano ba siya? AFP ba siya? Yung AFP, napakaliit po ng Intel Fund ng AFP na sila pong dapat na gumagawa ng pagtitiktik. Pero ito, ibang klase mga kaibigan. Education Secretary naniniktik. Kung nakakita ng pondo si Sara Duterte o nabigyan siya ng pondo mula sa presidente ng Pilipinas o kahit kanino nagmula yung 125, ang tanong, illegal ba yun? Illegal yung gago ka. Kung illegal yun, di ba gigil nga kayo sa impeachment? O di ituloy nyo yung impeachment, may illegal palang ginawa. Syempre. Itutuloy talaga yung Badong. Siyempre, malalaman natin kung ilalaglag siya ni Bongbong, di ba? Bakit kinakailangan ang magpaliwanag na wala siyang ginagawang illegal yung pinagbibintangan ninyo? Parang parang dayaan sa eleksyon eh. Kung sino yung nag-aakusa, siya yung magbibigay ng patunay na meron dayaan. Ganon din po to. Wala po. Anong puto? Puto ka rin. Gago talaga. Ang pagkakaiba dito. Hindi nyo kinwestiyon nung panahong magkakaharap kayo. Kung ako yun, kukwestiyonin ko kahit sa Office of DepEd Secretary na kahit DepEd na po yung pinag-uusapan. Pwede. Bobo talaga tong tao na to. Grabe, no? May mga, mga kaibigan, may mga tawag nito.
May mga tao talagang mahina ang ulo, di ba? Imagine mo, my friend, sinabi na nga na yung issue, hindi po ito binrot up doon sa National Deliberation ng budget. Hindi po ito itinalakay. Dapat po kasi ang bawat budget po ng isang opisina o ng opisyal ng gobyerno ay tinatalakay po ang budget. Inaaprubahan po yan ng Kongreso at ng ehekutibo. Sinabi na po kanina na hindi po ito nakasama sa tinalakay. Bakit mayroong ganong budget? So natural, mga kaibigan, illegal yun. Ang tanong, mga kaibigan, may balls ba si Bongbong Marcos na nabuwagin o ika nga sitahin si Sara Duterte? Siyempre takot si Bongbong Marcos, baka mamaya magbaliktaran yung ibang politiko sa kanya, or itong si Bongbong Marcos, mga kaibigan, humahanap ito ng tiyempo kung paano niya rin mailalaglag si Sara. Diba? Naghahanapan lang yan ng tiyempo yung mga yan kasi one mistake lang yan. Kung sino mauna magkamali sa kanila, dyan magkakalaglagan yan. Diba? Nagpaplastikan yan eh. Make your enemy closer to you. That is what they are doing right now. Oh. Ibig sabihin, my friends, kapag itong impeachment ay umusad at tinalaban itong si Sara Duterte, mga kaibigan, nilaglag na siya ni Bongbong para mawala na yung threat sa kanya. At wala nang pagbayaran ng utang itong Marcos. Nag-uunahan, magtraiduran yan eh. Oh. Malalaman natin ngayon kung sino, mga kaibigan, ang unang Judas. No, nahahalik sa kapwa Judas. Nakapagsalita ka nga eh. Nang walang kinalaman sa DepEd eh. Oh. Kulang po yan, hindi po kayo handa, hindi nyo alam ang gagawin. Kasi kayo, mahilig kayo nung krokes-krokes. Ito yung gagawin, ito yung sasabihin mo, ito yung sasabihin nga, ito yung sasabihin. Planado lahat kayo. Wala na. Ngayon, nung pinagplanuhan kayo, actually, hindi plano yan. Tradisyon nga eh, di ba? Kayo na rin ang nagsabi, wag nang ituloy. O, eto masakit, malupit sa sinabi ni Manuel. Oh. Pag daw yan inulit ng mga congressman na hindi busisiin yung budget ng Pangulo ng Pilipinas, magwawala daw siya. Gago na naman to. Nasaan na naman yung mga sinasabi mong ganyan? Dapat pag magsasabi ka ng ganyan, badong na bulok ang ulo. Dapat maglalagay ka dyan ng pruweba, hindi yung sasabihin mo lang ganito, ganyan, kung anong dadaldal mo lang, dadakdak mo. Napakagago talaga nitong taon to. Badong, alam mo, Badong, maganda pa nito, Badong, ang gawin natin. Magtalian tayo ng lieg, tapos mag-Facebook Live tayo. Tapos, Badong, gawin natin, Badong, magbunutan tayo ng kilay. Hindi nga, ito mga kaibigan, sa lahat ng mga followers na gago din, na mga followers nitong gagong si Badong, diba? Hinahamon ko tong idol nyo. Sabihin nyo, magtalian kami ng leeg ng naka-Facebook Live. Magbunutan kami ng buhok sa kilay. Magbunutan kami ng kilay nito ni Badong. Di kurungan to. Oo nga. Gago talaga tong taon to. Magwawala ka? Ano? Anong gagawin mo? Maghubad ka? Paano pagwawala? Pero binago niya. Papalag daw siya. Ano mo papalagan? Ang lagi kong tinatanong, makikitid po ang ating oposisyon ngayon, no? Bakit ko po sinabi na makikitid? Bakit po Badong, wala nang oposisyon eh. Wala nang kikitid, Badong, wala naman tunay na oposisyon eh. Sinasabi ko nga sa inyo eh. 'Di ba? Na nawala yung liberal, mga kaibigan, pero meron pa ring mga leftist. Gago talaga tong Badong na to. Mahihina po oposisyon. Then? Kasi ang gusto po nila, yan, buhat nung umupo yan si Hontiveros. Ganito yan, wala na po tayong naririnig na mga yung expose, di ba? Dati po, pag meron pong akusasyon, meron pong mga, naalala ko yung kay Binay eh. Meron pang mga pinalipad na helicopter. Hindi pa uso yata nun yung yung mga drone eh. Wala pang drone eh. 'Di ba? May nakunan pa ng yung Binay Mansion. Kay Bilyar naman, 'di ba? Talagang meron po dapat eh. Dito po
Hindi ko po alam sa katamaran o kakitiran ng ating oposisyon. Ang gusto po nila mangyari, magmumula po sa Vice President yung kasalanan na kanyang ginawa. Gago ka talaga ba dong? Ang galing mo mag-divert. Ang pinag-uusapan dito, pondo. Diba? Mga kaibigan, wala pa namang i-expose dito kay Sara Dutz. Kasi malinis nga magtago di ba? Ngayon, hindi natin alam kung saan niya tinatago. Kung meron ng akusasyon ng pangungurakot. Ang pinag-uusapan lang po dito, mga kaibigan, yung kanya pong pagkakamal nitong Intel Fund, nitong confidential fund. Doon lang po dapat tayo mag-focus, doon lang sa issue na yon. Pero ito dinadala niya na parang pinalalabas nitong mga makabayan block na inaakusahan si Sara na magnanakaw. Hindi po, sinasabi lang po na yung pagkakamal niya ng Intel Fund ay hindi po dumaan sa legal na proseso. Yun lang po yung gusto nating i-emphasize dito. Wala pa po tayong sinasabi dito nagnakaw si Sara. Yun pa lang pagkakaroon niya ng confidential fund, tama ba yung prosesong dinaanan? Yun pa lang po, doon po mag-focus. Etong gagong badong na ito na hindi niya alam yung sinasabi niyang bugok na ito, nililito yung mga followers niyang bobo din. Kung mahina ang ulo mo, mga kaibigan, kung mahina ang ulo mo, my friends, natural, madadala ka, matatangay ka nitong mga kabulukan ng utak nitong taong ito. Maniniwala ka ngayon. Di ba? Nako, sinisiraan nga si Sara. Pinalalabas nito, mga kaibigan, sa naratiba niya na si Sara Duterte ay sinisiraan, mga kaibigan. Can you just imagine? Ganon ang style nitong bugok na si Badong. Katulad niyan, gusto nyo pinalalabas niyo na may anomalya, di ba? O ngayon, hindi niyo natanong, ano yung susunod niyong gawin? Wala. Ano talaga? Walang transparency. May anomalya talaga kasi nagtatago Ganyan po yung ginawa na ginawa niyo na sa Comelec Humihingi kayo ng ebidensya sa Comelec. Ganito sila humingi sa Comelec Nag-akusa sila, may dayaan sa eleksyon. Kasi ang bilis Nabilisan lang sila na sa resulta, may dayaan na. Tapos, eto ngayon ang kicker. Instead na sila maglabas ng dayaan, sasabihin nila, dahil mabilis ang eleksyon, may dayaan, mabilis ang resulta, kaya may dayaan, sige nga, Comelec, patunayan nyo nga na walang dayaan. Same thing here. Sorry my friends nagkaroon na naputol ng konti. Tuloy natin si Badong tuloy natin. Ganyan din po yung ginagawa nila kay BP Sara Duterte ngayon. Oy, gago ka, Badong. Nagkaroon ng dayaan, mga kaibigan, sa Comelec, mga kaibigan. Sa Comelec mismo nang galing yung hinala ng tao. Comelec mismo nagbigay noon. Sino ba nag-upload, mga kaibigan, noong mga naturang basis ng dayaan? Comelec website mismo. Ngayon, mga kaibigan, hinihingi natin, mga kaibigan, to justify na, wala naman, hindi nyo kayang patunayan na mali kami. Kaming mga nag-aakusa, hindi nyo kayang patunayan. Di ba? Sinasabi na namin yung lahat ng logic dito. Ngayon, hindi nyo man lang masabi na, kayo ay sinungaling. Kaya nga po tayo ngayon nagmamatter, nagkakaroon ng issue, dahil, mga kaibigan, lahat ng logical na mga evidence na ipinipresenta nitong grupo po ng TN Trio, may bigat. Diba? Imbis po na harapin nila ang TN Trio at sabihin na, tutuldo ka na namin yan. Huwag na kayo maghinala, tapos na. Imbis na ganun sana ang i-provide ng Comelec, ay hindi po. Nagtatago po yung Comelec sa sarili nitong saya. Diba? Nagtatago po sa sarili niyang saya ang Comelec. Kasi nga, mga kaibigan, kung hindi totoo yung ating akusasyon sa kanila, napakadali. Kapakanan naman
Karapatan at kapakanan naman ng taong bayan na malaman kung paano binilang ang kanilang boto. At pag-aari natin mga kaibigan, yung COMELEC tayo nagbayad ng mga sahod ng mga yan, ng mga ginagamit po sa eleksyon, tayo po nagbabayad yan. Therefore my friends, bakit po hindi tayo mabigyan ng otorisasyon na magtanong mismo direkta sa telecom company kung meron po bang nangyaring transmission noong 2022, first hour noong 2022 national election? Mga kaibigan, bakit hindi nila mapakita? Napakadali. 1 plus 1 equals dayaan. Di ba? Amin yun taong bayan may-ari niyan. Ipakita nyo sa amin, ibigay nyo sa amin yung gusto naming malaman. Di ba? Ayaw pong ibigay sa atin yon. Ayaw tayong bigyan ng mismong ahensya na pinapasahod natin ng authority para mabuksan po yung telco logs dyan po sa mga telecom company. Mismo pong COMELEC, mga kaibigan, ang nagiging hindrance para malaman po natin, mga kaibigan, kung ano ang katotohanan. Di ba? So, nilalabo-labo po nitong si Badong na bugok. Ngayon, inahalo niya mga kaibigan pagdating dito kay Sara Dutae. Na yung issue naman dito mga kaibigan, napakagaling maglugaw ng kwento nito Di ba? Ang issue lang po dito, yung pagkakaroon niya ng Intel Fund. Wala pa pong sinasabing magnanakaw noon, ninakaw ni Sara Dutae o may mansion siya. Wala pa po. Intel Fund pa lang po mga kaibigan yung kine-question. Bakit ka nagkaroon niya ng hindi dumadaan sa budget hearing? Ganon yon, Bobong Badong. Naku, may tinatago ka, Sara Duterte. Hindi mo pinapaliwanag yung ano. May anomalya dyan sa paggasta mo. Patunayan mo nga na walang anomalya. Anong patutunayan? Wala nga. Di ba? Paano patutunayan yung wala? Anong wala? Utragis, katapos na pala. Gago talaga tong Badong na to. Mga kaibigan, kung wala pong magde-debunk dito sa mga katulad ni Badong, kawawa ang mga Pilipino, magiging bobo lahat. Lahat po ng mga followers ni Badong, marami pa pong mabibiktima yan. Lahat po kayong mga nanonood kay Badong, mabibiktima kayo ng bugok na to, si Balot na ito. Gagong balot talaga ito. Alam mo ba dong, siraulo kang tao kan, tanda-tanda mo na Diba? Pinagtatanggol mo yung mahal-mahal nga ng bilihin ngayon, hirap-hirap ng pamumuhay, sila ang pinagtatanggol mo. Diba? Imbis na pumanig ka sana sa kapwa Pilipino mo na nahihirapan ngayon sa sitwasyon natin ng mga, diba, ng ating bayan, pinagtatanggol nitong mga bulok na mga dinastiya. Bobo talaga Napakagago mo ba dong? Ay nako.